mga palangga, ayan, present na. Paki-share na ito mga dapat ninyong malaman. Dito sa first part ng ating ebidensya ng pulburon, okay? Papakita natin ang ebidensyang matagal nang dapat nakita ng taong bayan. Even during election, hindi na ipalabas dahil may nagmakaawa, may lumuhod. Pero dito, sa mga moment na ito, ay ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang mga eksena, ay pag-usapan muna natin itong ginawa ng hinayupak na gobyernong ito sa ating mga katutubo o yung mga indigenous people, katulad ng mga ati sa Boracay. Okay? So ngayon ay binawian nila ng lupa, inagawa ng lupa ng Jutang Ginemes na gobyernong ito ang ating mga kaluluoy na mga tribo, yung mga tribo dyan sa Boracay, na kung saan for I think more or less 50 years silang naninirahan dyan sa kanilang lupang. Ibinigay na yan sa kanila ng, kumbaga, officially ay binigyan sila ng Certificate of Land of Ownership ni Pangulong Duterte noong 2018. So noong 2018, mga kababayan, ay binigay na sa kanila yan. Kumbaga sinilyado na yan na yung lupang kanilang tinitirikan ng kanilang mga bahay ay lupa nila. Pero ang kahayupan ng gobyernong ito ay binawi, ginawa ng paraan at ibinigay, kung di pa natin nalalaman kung sino yung developer na pinagbigyan ng ginayupak na ito. Pakita lang natin sandali, mga palangga. Ito. Mga kababayan, noong 2018, November 9, 2018, dito mismo sa Radio Television Malacanang o RTVM, ayan, pinakita dito ang distribution of certificates ng land ownership nga. Ayan, mga kababayan, that was 2018. Pili lang natin ng konti. Kami bayad na kami. Ayan. Dali. 74 hectares of land sa buong lalawigan po ng Aklan. At dito po sa Boracay ay mayroon po tayong 44 na pamilya ng ating pong mga ati na makakatanggap po ng Collective Certificate of Land Ownership Award. Yan. So anyway, papuntahan yun. Ay, ito pangalan na natin nagsalita. Yung lupa ninyo, hindi ninyo mapagpilian. At siguro, pag wala na kayo sa mundo, ang sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagpili ng mga anak ninyo, apo ninyo, milyon na yan. Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, or yung mga anak ninyo, apo, makatikim ng pera. Yun ang konsuelo ko. Okay, mga kababayan, so nakita nyo, nakakalungkot dahil nga binawi, binawi ng gobyernong hinayupak na ito ang lupa ng ating mga katutubo, mga tribong ate. Kaya mga palangga, isang araw, noong March, I think 24, ay bigla na lang hindi pinapasok itong ating mga kababayan, itong ating mga tribo na yung mga lupang yan ay minana pa nila sa kanilang mga kanunuan sa halip na mamuhay sila ng maayos ay binarakadahan. Okay? Ginlagyan ng mga barikada ng mga kumuha, okay? O pinaburan ng jutang ng gobyernong ito na mga developer. So yan dapat ang alamin natin o ng mainstream media kung sino ang taong nasa likod niyan. Kasi baka mamaya si Kuting Jr., si Lisa Tanas, si Tambalos Dos, yung mga kaibigan nila ang nagmamay-ari ng developer company na yan. So nakita ninyo kung paano nila pahirapan itong tribo na ito, itong ating mga kababayan, binigay na yung lupa, binawi pa ng mga jutang ginina. So ganito po kalupit ang gobyerno ninyong bangag na bangag. Imagine nyo, mga kababayan, binigay na, sertipikado na and everything, pinalize na ng gobyerno, pero binaliwala nila, tinarantado nila yung
legal na pamimigay. Okay? Na pamimigay, actually, hindi binigay sa kanila ng gobyerno kasi kanila naman talaga yun. Kumbaga, pinatituluhan para legal na hindi sana mabawi sa kanila o hindi maland grab o hindi ilitin o what anuman ang mga terminology ng mga mapang-ape, ng mga walang hiyang developer na yan dahil nga ito ay para sa kanila. Inaprubahan na yan eh. 'Di ba? May papeles na. Pero bakit binabawi ngayon ng bangag na gobyernong ito? Hindi gagawa ang DAR ng ganyan, mga palangga. Hindi nila gagawin yung mga ganyang pagbawi o pagsawalang bisa o pagbali ng batas kung walang ubas-bas ng ahas o ng mga ahas sa lipunan o sa gobyernong ginagalawan ninyo na again, hindi lang pagbabawi kundi ang pagbala sa inyo sa giyera. Imagine ninyo, kinansila na lang ng ganun-ganon. Anong klaseng demonyo? Okay? Anong klaseng ahas ang meron ang gobyernong ito? Pero syempre, hindi na tayo mag-wonder kasi nga bangag na bangag ang presidenteng ito. So ngayon mga palangga, sana maging ang investor ng Lola. Thank you. So sana maging maging instrumento kayo para ipakalat yung issue na yan dahil yan po ay panggigipit ng hayop na gobyernong ito. Asa na yung CHR? May nagbasa ko. Ang human rights. Ngayon, palangga. Napag-alaman ko, bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahunting ako ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa. Hinahunting nila ako para gorgorin. Kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko ditong pasabog o yung mga ebidensya. So, natatakot ba tayo? Hindi. Okay? Sabi nga natin, kung lalaban yung mga buwaka ng inang yan, ng one-on-one, bakit hindi? Pero traidor. Ano ang laban ng isang alindog ko, mga kababayan? Isang babae, isang alindog ko. Kung ang mga inutusan ni Lisa ay manggugurgur, may dalang pusil at kung ano-ano pa. Okay? So ayaw nilang malaman ninyo ang mga susunod na mga ebidensyang ipapalabas ko. Okay, nasa part 1 pa lang tayo. Kung natatandaan ninyo na kinukwento ko sa inyo nung ako ay unang lumabas nung Agosto dahil sukang-suka na ako sa kababayan ng gobyernong ito at pag-aaway nila sa loob, August of 2022. Ikinuwento ko sa inyo in 2022 na even mga celebrities, even mga backlosh na mukhang ibos na nakapaligid kay Lisa Tanas na nang i-scam sa pera ng bayan. Okay? Nagpapalit ng mga etiketa. Okay? Na mga available sa SM mall ang mga paninda tapos pinapalitan ng etiketa para kunyari design ng mga putang inang ito. Kasama yan. Yung mga scammer na yan, kasama yan sa ng kikinabang ng pera ng bayan at alam nila na ang gobyerno ni Kuting ay pulboron. Ang gobyerno si Kuting mismo ay durugist, pulborinista, lahat. Kung natatandaan nyo, merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay. Napag-alaman natin, mga kababayan, na noong 2012, okay, nung si Kuting ay senador, si Kuting, 2012. Oh no, hindi pa siya senador, 2010 to 2016 pala siya nagsenador, okay? Si Kuting nung 2012 na siya ay bangag na bangag at halos araw ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Na itong mga artistang to, nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasisyon ni Marcos Jr., kasi ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to, well, sinira, na nalulung sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So huli na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So nung time na yon,
dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So nung time na all set up na, mga kababayan natin, nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawang mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? You know, lahat ng mga bagay ay na-set up na. Lahat, contingency plans, post-operation, kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. Lahat po, kompleto na sa coordination niya mga yan. Okay? The problem is, during that time, okay, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si yung Claudine, hindi si Claudine. Yeah, that's not irrelevant yan palangga. So ngayon, during yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulburonic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulburonic list, sa narco list. Totoo yun kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon at dito sa ipapakita nating ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan, pero maaring business partner ni Liz Satanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulboronic. Na siya ay nasa narco list talaga. Nandoon talaga siya. Mga kababayan, nandito po ang confidential report ng PIDEA na hawak ko sa inyo. Ipopost ko to sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong klaseng papel. Baka sabihin nyo ginawa-gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititwist, bahala na kayo i-upload nyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo. Na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa confidential report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, 2 page po yan. Alright? PIDEA. Okay? Basahin ko na lang para bonggang-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City. Andyan ang logo ng PIDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa the last minute, may kumausap sa akin na, Maharlika, wag mong ipakita ito, hindi yung nagbigay sa atin, wag mo ipakita sana ang ebidensya from the PIDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng mga yan kapag ginusto nila at nakapag-tsempo yung mga hayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes, pupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin, confidential. Republic of the Philippines Office of the President. Okay? Ito'y alam ni Noynoy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even ng 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank. Dated March 11, 2012 pa lang, dapat ay nasa
nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay? Yan. Okay. Ngayon, number 1, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First na nakapangalan na binura ko na hindi na natin siya isasama, pero ano natin, i-upload natin to mamaya. Blank, artista, and Bongbong Marcos Bongbong Marcos and Bonget and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i-arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay? Name of the target, blank, the artista, and Bongbong Marcos and Bonget, at Bonget o alias Bonget, and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay? Yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito, summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon, okay, inside Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. May pirma ng team leader. Okay? Binura din natin para ang ma-highlight si Marcos Jr. Then mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulburonic noon hanggang ngayon. Right? So dito sa second page, authority to operate. This is from the Office of the President from Noynoy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy pala. Baka baka hindi nga nakita ni Noynoy ito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langung-langu at halos every night ay nagsisesyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number 1, Unit Office, Intelligence and Investigation Service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test buy bust, okay, search warrant, others specify. Duration, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11 of 2012 to 12 March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, area of operation, NCR, Makati City. Team leader, contact number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito and 7 others. So, agent, so 8 sila ang magre-raid. So, ito yung mga information. Vehicle, model number. Ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga kasakyan ng involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na nandoon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa pulburon. Number 1, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Wag na natin sabihin. Okay? Wag na, baka wag na sabihin ng plate number. Okay? Toyota Vios, silver, ZBA, may number. Toyota Avanza white, ZRU. So nakakilala kay Kuting o sa artistang ito. So you can verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind white, ZIZ blank blank blank. Okay? Noted by Director 2S. Is it 2S or IIS? Okay? So ngayon mga kababayan, okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya
noong siya ay presidente niya at kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PIDEA but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. 'Di ba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronik based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlag. Okay? Ipinorward ko na dahil nga ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgor. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwaka ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gyerang hindi naman gyera ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala dyan sa gyerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction, involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Satanas ang hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua, marami pang ginagawa tong Satanas na ito. Dahil sila ay bangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alanganin dyan sa kaguluhan, sa China, na pinrovoke ng dutang gininang gobyerno ni Marcos Jr., kasabwat ang mainstream media, lahat ng anggulo ng camera na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China, na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, etong papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa rarara na yan at gustong mategi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't ayaw nyo talaga na gusto niyo si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, sige, ngayon pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at makipagbang-bang-bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito ipakakalat ko to sa inyo, ipopost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito sa Facebook natin, mga palangga. You know what I mean? Hawak ko to. I know you are excited, but I will post this, ipatrend ninyo ang document na ito. Ito ang isa sa ina-after nila sa akin para ayaw nila akong pagsalitain. Wala ni isa ngayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military, na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gurgurin ng gobyernong Kuting. I totally understand that. Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito, na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao, kundi demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the trillion budget, the national budget of the country.
Nasa kanila at talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose. Pag-gurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite sa video. Okay, I'll tell you about it. Mga kababayan, tandaan ninyo. Okay? Na ang may hawak pa ng live na live at iba pa, hindi lang isa. Okay? Mga palangga, ay may threat na. Alam ni Lisa Tanas kung sino ang may hawak ng video. So ngayon, nakausap ko siya kanina. Mga palangga, sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Gigirahin na tayo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Ang mga kababayan, ang mga palangga natin dyan, sabi ko sa Pilipinas, ano gagawin? Okay? So, ang nag-iisip pa, sabi ko, gawin na natin ngayon. Kung gusto mo i-save ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong-gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay? Ang exact word niya nga sa akin, parating tayo dyan. Okay? Ilalabas din natin. Kaya lang, sabi niya, I have to secure my family and myself. Yun ang sabi niya sa akin. Mga palangga, I cannot force that person right now. Okay? I cannot force. Pero ito, first part pa lang. But, the pulboronic is real. Alright? The pulboronic is real. And ito ngayon, sabi niya pala, mainstream. I don't think, we'll see kung kukunin ng mainstream ito. Pwede natin i-forward to sa SMNI. SMNI, if you want to, kung gusto nyong i-cover ito, since nagsimula naman sa akin ito, di ba, i-cover ninyo if gusto nyong i-cover. I-forward ko to sa inyo. Lagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PDEA. Walang maglakas ng loob na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting. Dapat, kay sa Marcos Jr. administration, dapat noon pa to inilabas. Pero bakit ni isa? Sa kabila ng mga bakbaka noong 2016 sa election, then 2022, wala kayong hindi ito lumabas. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noynoy. Kaya I think hindi ito alam ni Noynoy. Kasi kung alam ni Noynoy ito, lumabas ito. The fact na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa atin, kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas. Okay? So doon sa mga, ipopost ko to. Don't worry, okay? Itong papel na ito, ipopost natin to sa Twitter mamaya. Abangan ninyo after ko mag-vlog, right there and then, ipopost ko. Huwag kayo palangga atat. I-forward doon sa lahat ng pwede nyo i-forward. I-stitch sa TikTok na ito dahil this is a legit. Actually, gumagawa na ng pang-counter ito ang presidential communications. Diba? Nakarating din sa atin, galing din sa loob. Gumagawa na sila ng counter dito sa inilabas natin. So, magpapakalat na sila, magdi-disseminate sila ng information sa kanilang mga dugyots at even mainstream media na sasabihin nila, i-discredit nila si Maharlika. At ito sasabihin nila fake, ito gawa-gawa. Then, hindi po ako ang magdedesisyon. I will give it to you. Ibibigay ko sa inyo ang impormasyon at ito ay permado ng team leader ng PDEA. Pero, ano lang natin to, slash lang natin ito, pati yung artista, kasi nananahimik naman na yung artista, nasira na yung kanilang buhay. Nakablock ko itong video, putol-putol, ano? Okay. Mga palangga, December pa lang gusto na nila akong gurgurin. Nakalagay din yan sa aking affidavit, mga palangga. Diba? Gusto nila akong gurgurin. At ang nag-volunteer ng pagkitil sa Juhay ko
ay si Mel Robles. Nakalagay din lahat yan sa affidavit ko. Nakalagay yan sa FBI. So kung ano mangyari sa akin, you know that already. Alam na ng gobyerno ng Amerika na ang magpapapachitegi sa akin, si Lisa Sikuting. Mga kababayan, I have, eto, para malaman nila, para malaman ng ng tangin ng gobyerno ito, ikaw Lisa Satanas. Okay? Ito, meron akong information, may group chat na akusahan, na-upload mo. I have a group chat with the authorities here in America. Okay? Na pinorward ko lahat. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Hindi ko mapakita sa inyo. This is very sensitive. Okay? I am in communication dahil sa sitwasyon ko. Lahat po nitong mga in-expose ko kay Sayarot kasi kailangan ko explain sa authorities kung bakit nila ako ipapagurgur. So, constant from every time, di ba? Hindi naman everyday. Ako ay kinukumusta kung okay ba ako, ganyan. Meron bang stalker, ganyan. So, tinatanong po ako ng gobyerno dito kung ako ba ay safe. Remember, I told you 2 hours kaming nag-usap nitong FBI agent. After I reported them. Kasi kailangan ko ipaliwanag sa gobyerno ng Amerika kung bakit ako gugurgurin. Okay? So itong information na ito, na si Kuting ay dapat i-raid sa kanya paipulburon, transmitted na ito. Yung kay Sayarot, lahat, mga pictures na pinapakita ko sa inyo, yung involvement ni Sayarot at pagsama ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa isang pulburonic na si Sayarot, reported na po lahat yan. Kaya doon yung mga nag-alala sa akin, I know, hindi naman ako si Iron Man o si Wonder Woman na hindi ko tatablahan ng bala. But the thing is, sa haba ng aking litanya dito, mga information, tinatanong nila ako kung ano yung mga involvement ng Marcos Jr. na ito. Ano ba sinasatsat mo? Bakit kanila papatayin? So I documented everything. At finorward ko na mga palangga. Yan. Kaya Lisa, alam mo na. Ikaw, kayo ni Kuting, kayo ang highlights. Kayo dalawang mag-asawa. Okay? Dahil hinahunting na nila ako, mga kababayan, kaya itong mga kaso-kaso na ginagawa ni Lisa Tanas, okay? Napag-alaman natin, mga palangga. It is their strategy. Okay? It is their strategy. Mga palangga, una, naharasin ako, na matakot ako para hindi na ako magsalita. And ang target ng gobyerno ni Kuting, hanapin ako para tuluyan ng manahimik at kitilin nila o gurgurin nila. Dapat ninyong malaman. Kaya dyan sa Pilipinas, no wonder, takot din yung ibang magsalita. At ako, mga kababayan, sabi ko nga kung ito ang aking misyon sa mundong ito para isigaw sa inyong lahat na meron kayong bangag na presidente at noon pa ay binili na. Okay, ang term pala na ginamit, palangga, yung raid na supposedly na si Kuting ay may kalaboso, ay binili na o binayaran o binribe na ito ni Lisa Tanas. Binribe na ni Kuting at ni Lisa ang tiwali na cabinet, isa sa cabinet secretaries ni Noynoy para hindi harangin kasi ang PDEA is under what? Ayan, no? Republic of the Philippines, Office of the President. Kaya ina-analyze ko kung sino-inoy ko anong galit na galit sa mga Marcos, di ba? Dahil sa ginawa sa kanilang ama, yun ang mga nakaraanging pangyayari. Bakit hindi alam to ni Noynoy? Kasi nga pala, ang isa sa cabinet secretaries ni Noynoy ay binili na, kinausap na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na wag ituloy ang pag-raid sa kanila kahit nasa PDEA na, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Oh. Okay. Sabi ni Eric Natividad, Miss Maharlika, di ko pa napagdugtong-dugtong kwento sa The Fort, sa BGC, sila nga siguro yung mga taong matataas na bumugbog doon. Biktima anak ni General Catellano na PMAyer na napatay nila. Kailan yun palangga? Eric Natividad? Yun, baka. Well, I'm not sure.
Sige, tingnan, i-research natin yan, Palangga. I'm not sure about that. But yes, this document is legit. You will upload this later. Yeah. So mga kababayan, kaya ngayon, minabadali nila na kayo ay magurgor ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Kasi alam ni Kuting na hindi na siya magtatagal. Sabi ko nga, hindi na siya aabutin ng Pasko. At ang nakikita natin, ano ba dapat ang ginagawa, mga kababayan, ng taong bayan? Okay? Ano ba ginagawa ng taong bayan kapag ito ay what? Ito ay nakikita nyo na ang isang presidente ay nasasangkot sa iskandalo. Pero ano ang ginawa ni Kuting? Siyempre, pagsisinungalingan niya. Nung siya ay pinagbintangan ni Duterte, doon sa Maisog, na pinagbintangan, binukilya ni Duterte na si Marcos Jr. ay nakita niya sa PIDEA report, which is ito, okay, na siya ay sangkot sa pagpupulburon. Ang sagot ni Marcos Jr. doon, nagpipentanil din naman ikaw eh. 'Di ba? Baka yan ang effect ng fentanyl, 'di ba? 'Yun ang kanyang solusyon, ang kanyang sagot. Na dapat kapag ganito na nasasakdal sa iskandalo o nasa gitna ng iskandalo ang Kuting noong 2022 pa. And also, hindi lang pulburon ang kinasasangkutan nila. Well, pulburon, again, pakitaan muna natin yung kay Sayarot. Okay? Pakita muna natin, Palangga, yung kay Sayarot. So, ang tagal-tagal, pero ayaw kasi pick upin ito ng mainstream media. The reason why, mga kababayan, kaya naman pala, okay, paulit-ulit natin, kaya naman pala si Mark Anthony Sayarot, nireport ko rin to sa federal, okay? Kaya pala si Mark Anthony Sayarot, ito, saan na yun? Ito. Kaya pala itong taong ito ay kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos sa kanilang mga yan, papuntang sa New York yan, dahil nga pala sila ay magkakabaro pagdating sa pulburon. Isa yan sa mga iskandalo na ating isiniwalat dito na dapat kung may kahihiyan ang presidenteng ito o may wala nga pagmamahal sa bayan, dapat mag-resign siya dahil ito ay alam niyang katotohanan sa pagniwi-ngiwi pa lang ng bunganga niya. Guilty na kahit pa nga hindi pa i-drug test yan dahil ayaw niyang magpa-test ng honest to goodness na test or legit. Di ba? Imagine nyo, nung siya nagpa-test, sa private siya nagpa-test noong 2022, nung hinamon siya ni Duterte. In-interview ko si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, nandoon ka ba nung nag-test si Kuting? Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez? Wala. So dahil tiwali ang gobyerno sa Pilipinas, lalo na si Kuting, si Lisa ay kayang magbayad, maaring binayaran nila ang doktor para sabihin siya ay negative nung siya ay tumakbo noong 2022 para sabihin sa taong bayan na siya ay negative. Kung matino ang buwaka ng inang Kuting na ito, ngayon sa sa gitna ng kontrobersya, kung siya ay mula sa puso niyang itim, well, for the heck, kunyari may matinong puso siya, humarap siya sa taong bayan para matigil na ang sinasabi nitong itong mga netizen na ito, kahit na hindi na ako pangalanan kasi hindi nila gagawin yan. Itong ano na to, magpa-test ako ng live or dun sa legit na doktor na nakikita ng taong bayan para sa transparency. At kung ako ang nagpupulburon, okay? Kung ako yung kay Kuting, matagal na ako nag-resign. Kung mahal ko talaga ang taong bayan, pero mga kababayan, sabihin niyo naman, ano ka ba, maharlika? Bakit magre-resign yan? Bangag nga. Exactly. So, ang nilalatag ko sa inyo, ito sana yung mga posibilidad, okay, na mga tamang ginagawa ng isang presidente na kapag nasasakdal o nasa gitna ng kontrobersya at totoo naman, mga kababayan, dapat nag-resign na. But another option is what? Yung sinasabi nating legal proceeding o yung impeachment. Pero, paano tayo mananalo sa Kongreso? Okay? Paano makausad itong articles of impeachment kung magkaroon ng impeachment trial, hawak nila ang Congress? Diba? Kita-kita naman sa charter change, ginagamit nila ang pera ng bayan para bayaran ang mga kongresista, mga buwaka ng inang kongresista para puwersahin
ang ating mga kababayan sa kanilang mga distrito para linlangin dito sa kanilang jutang gininang puwersahang initiative. So out yung legal proceedings na sinasabi natin. Although yan ang pinakadapat gawin, impeachment. Pero hindi tayo mananalo dyan, mga kababayan, dahil nga hawak nila, binabribe lahat ni Tambaluslos, ni Lisa, ang mga putang ina mga kongresistang hindi pa nilamo ng lupa. Okay? Isa yan dapat. Ngayon, magpa-public apology ba si Kuting? Hindi. Dahil ang isang bangag na katulad ni Marcos Jr. ay hindi mag-a-apologize sa publiko. Mismo ang kapatid niya, mismo ang nagbukelya na napapaligiran siya ng mga demonyo pero wala pa rin effect. Natatandaan nyo ang interview namin ni Pebbles Salakera nung nakaraang araw at nung mga nakaraan pa. At sinabi ko rin sa inyo na nung time, nung June, bago kami ni Pebbles Salakera magtalak dito sa aming pagkadismaya kay Kuting, ay si Senator Amy Marcos mismo ay kumpirmado na ang kapatid niya ay polboronic. Balikan ko po uli ang kwentong yon. Nung sinasabi ko ni Pebbles na meron siyang pasabog tungkol kay Lisa Tanas at kay Barney, okay, kay Taning, okay? So, hindi ko alam, kumbaga, ayokong mangyari na magsalita si Pebbles ng mga ebidensya o mga katotohanan laban kay Marcos Jr. kasi nga supporter ako. Kaya dahil kinabahan ako at nag-aalala ako kay Kuting, message ko si Amy Marcos na tinawagan ko siya, message and text. Nawala na lang yung mga namin conversation. Okay? Anyway, that was a Viber conversation. Sabi ko, Manang, na-confirm yan ni Pebbles mismo dahil alam din yan ni Daryl Yap. Sabi ko, Manang, Senator, sabi ko yung ading mo. Sabi kong ganon. May ipapasabog si Pebbles patungkol kay Lisa Tanas at kay Taning. Ang sagot ni Amy Marcos sa akin diyan, ano yun, Maharlika? Yung pagdi-deliver ni Pebbles ng pulburon o asin kay Lisa. Coming from presidential sister. That was June of 2022. Kaya nawindang ako. Kaya tinanong ko si Pebbles, Mother, nagdi-deliver ka ba ng pulburon kay Lisa para kay Kuting? Sabi niya, nako, hindi na ka. So yun, that was June 2022. Pero syempre, hindi nila aaminin lahat yan. Pasinungalingan nila kahit nahawak pa natin ang itong papel na ito. So yan dapat, kung matino si Kuting, which is hindi, dapat meron siyang accountability sa taong bayan na siya ay isang bangag na bangag, dapat niyang public apology and mag-resign na. Pero hindi niya po gagawin yan dahil may pakinabang sila sa gobyerno na pagkakamkam lahat ng pera at pag-recover ng kanilang mga frozen assets. Kaya naman kayo ngayon ay nasasabak sa matinding parating na kaguluhan. Ano dapat ang duty ninyo, mga palangga? Ano dapat ang gagawin ng mga mamamayan? At doon sa mga sumusuporta kay Kuting, sinasampal na kayo ng katotohanan. Sinasampal na kayo ng ebidensya. Nakikita nyo na ang lahat ng ginagawa ng hayop na gobyernong ito sa taong bayan ang pagpapahirap. Diba? Nasaan na yung kanyang digital infrastructure na dapat isang pindot lang natin kasi may hinahanap akong kaso na may convicted staffa itong isang designer na ito noong 1998. Dahil sa pambubudol, akala mo hindi ko alam, meron akong hinahanap na dokumento na ang isang designer sometime in 1998-1999 ay na-convict ng staffa. Okay? Na ang staffa niya yung pangalan ng parlor ay Salon de Orient. Okay? Yung time na yon hinahanap ko. Kaso lang, sa Amerika, pag naghanap ka ng kaso, one click lang, boom, labas na. Sa Pilipinas, wala. Mangangawit ang dila mo bago mo mahanap ang kopya ng mga kaso. Pero dahil, bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto ko lang i-inject ang pangako ni Kuting na dapat ay digital infrastructure na sinasabi niya, pero wala. Digital polboronic ang nangyayari. Digital na pangangamkam. What I'm trying to say, nakikita nyo na lahat na hindi tinupad ni Marcos Jr. ang kanyang mga pangako
na bilang na ang oras ng mga smuggler. Pero balikan natin, pakita natin na ang smuggler ay kasabwat ni Lisa Tanas at inappoint pa na maging special envoy to China. So ngayon, mga palangga, asan na si Jong Jong Jong? Wala na? Okay, ito na lang pakita natin. Si Michael Ma. Ayan, yung dalawang picture niya. Yan! Okay, alam nyo na yung Jong Jong Jong. Di natin papakita yung video ngayon. So ngayon, isa yan. Sa pangako ni Marcos Jr. na bilang na ang oras ng mga smuggler, ayan si Michael Ma, inappoint na special envoy, kasama pa ngayon yan ni Lisa sa kanilang illegal business with smuggling. Isa yan, mga palangga, na dapat kailangan nyo mag-speak up. Ang pulburon kanina si Sayarot. Ano yung pagpapalaya sa mga katulad ni Amit Chandiramani, again, na inarbor ni, ito, pakita natin si Amit, okay? Pakita natin ito si Amit na inarbor ni Mel Robles at kinausap niya si Lisa Tanas na palayain itong si Amit Chandiramani. Nasaan na si Amit Chandiramani? Okay, ito. Ayan, Indian. National. Okay, yan. So bakit ko ito binabalikan? Kasi kapag ganito na sana ang nakikita ng taong bayan na ang gobyerno mo ay polboronic. Ito, hawak ko na PIDEA. Kasabwat ng smuggler. Kasabwat ng mga sindikato. Hayaan nyo pa? It's time for you na mag-reflect katatapos lang ng mahal na araw, di ba? Reflection. Yung mga sakripisyo ni Jesus sa atin, di ba? Sana gayahin nyo si Jesucristo na mag-reflect at panagutin si Marcos Jr., si Lisa Tanas, ang lahat ng mafia na kasabwat niya na gustong gumurgor sa akin, na itigil na. Dahil ang susunod nilang hakbang, ibabala kayo sa laban sa China. At ito mga provoking video na nakikita po ninyo sa mainstream media intended for you, to deceive you na tayo talaga ay gustong girahin ng China. Wrong! Wrong. Walang intensyon ang China na girahin kayo dyan. Dahil kung makikita mo ang video, mga palangga, planado, pati mainstream media ay nag-selfie-selfie ka, nakatawa pa sila. Saan ka makakakita ng pinoprovoke daw ng China pero naka-smile pa sila? Nag-group picture pa kayo doon. Meron bang ganon? Na na-surprise sila dahil winoter canon sila ng China? Tapos nakuha pa nilang bawat anggulo doon sa boat na yon. Okay? Doon sa bulok-bulok na boat na yon. Nakuha nila bawat angle. Tapos ang mga mainstream media naka-smile pa. Meron bang ganon? Nasa bingid ka ng alanganin dahil ang press release nila ay babangbangin kayo ng China. Eh bakit kung todo smile pa mga putang ina doon? Meron ba na tao na nasa bingid na ng alanganin? Bobombahin ka ng ganyan, nakuha nyo pang mag-selfie group, mag-picture taking. Di ba? Ngayon, mga palangga, it's up to you. Lagay mo na sa Twitter. Oh my God, sabi ni Pam, ayaw ko, Inday, Sarah, lahat ng mga nakakanood sa akin, baka hindi nyo pa ito nakita, I'll send this to you. I-upload ko to, ha? Huwag kayong masyadong, masyadong atat. But after this, saan nyo nakasmile? Punta po kayo sa Maharlika Network. I think sa Maharlika Network may pinost ako na video coming from the parang yung bagets, yung bata na bata pa eh. Yung 30-second video na sa Maharlika Network. Tingnan natin. Na kung saan, ito, pakita na natin siya dito. Daniel Long. Ito, pinost natin. Nakita ko may nag-send lang sa akin na bonggang-bongga. Okay, tingnan natin. Here. Ito ba yun? Ito. Pakita natin sa inyo. Okay. Ang gumagalaw po ang Philippine Coast Guard. Inatrasan po niya ang Chinese Coast Guard. Aba, boto mata tayo. At ang kakatawa ho dyan, habang dinidikit ng Philippine Coast Guard yung puwetan niya, takbuhan ng mga cameraman. Sinetap nila para magkaroon ng insidente. Nagpakuha pa sila ng selfie. Sinetap natin talaga ma-incheck dito. Hindi po tayo binubuli ng China. Niloloko tayo ng gobyerno natin. Lakas maka-overtake, tapos mag-cut ng lane, tapos tayo pa ang galit. Nakakahiya tayo.
ang gumagalaw Yan. po. So, yan nakita ko yan sa Twitter. Ay Twitter, sa TikTok. So, nakita nyo? Tama ba yon? Binaatake na tayo, may group picture pa? Makakakapag-group picture ka ba? Kapag ikaw ay ina-attack, ay tara, mag-group picture muna tayo bago tayo patayin ng mga ito. It's bullshit. Nililin lang kayo ng mainstream media dahil yan ay mga kasabwat ni Lisa Tas. Yung gusto nyo ng video na yan, nasa Maharlika Network. Pinost ko yan, mga palangga. Okay? Ito, ang papel ni Pidea, mamaya i-post din natin. Oh. Alright. Mga yawa, gyud. Okay. Dapat talaga kumilos na ang mga Pilipino at mga sundalo kasi hindi na matino ang presidente ng Pilipinas. Magingay dapat lahat. Madami na ginagawa ng Marcos administration. Ray Guevara. Okay, thank you mga palangga. Kaya nga, okay, kailangan nyo na mag-ingay. Ako, tinatarget nila. Gusto na nila akong gurgurin. Kaya yung mga ginagawa ni Lisa Tanas na mga case against me, yaan ay para patahimikin ako. Pero, it just so happen na ang mga ginagamit niyang tao, mga scammer. Yung isa, napag-alaman ko, convicted sa estafa case noong 1998-1999. So, between 98-1999, pinapahanap, hindi ko lang makuha yung dokumento. Pero convicted. Alam yan. Siguro alam ng mga taga-showbiz. Oy, mga taga-showbiz, baka naman. Baka gusto nyo mag-share dito. O, dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Okay? Pinapahanap ko lang kung saan sa Quezon City kasi that was 1999 to 1998. So, yung mga ginagamit ni Lisa sa akin na mga tao ay mga estapador at mga scammer. Yung isa nagbenta ng what? Nagbenta ng damit na galing sa SM. Oh, tapos ang palabas ay nagsorry naman daw siya. Kaya sabi ko, putang ina mo, ang scammer, kahit mag-sorry, scammer pa rin. Kapag nakategi ka ba, pumatay ka ba, kumitil ka ng tao, ay, sorry kasi napatay kita. Diba? Criminal ka pa rin. Kaya sabi ko sa inyo, ang magnanakaw, kahit na mag-sorry ka, umiyak ka ng dugo, magnanakaw ka pa rin. Ang estapador, diba? Ang tunay na estapador na nagnakaw ng 1 milyong piso at ninakaw niya ang pera ng kanyang amo na pinagtatrabahoan niya, business partner niya, that was in 1999, 1998 to 99. Kasi hindi maalala yung exact month. Kasi that was long time ago, yung nagbibigay sa atin ng information. Estapador convicted. At pag nakuha ko yung papel na yan, ilalabas din natin dito. Ito yung mga ginagamit ni Lisa Tanas, hindi estapador, scammer. Hindi ko kayo uurungan, mga putang ina ninyo. Ikaw, Lisa Tanas, ha? Gumamit ka pa. Lahat ng taong gamitin mo. Sabi ko sa'yo, mga convicted ang mga ginagamit mo at umamin na scammer. Kaya may question. Kung ikaw ay nang scam, bumili ka ng damit sa SM, binili mo lang 2,000 pesos. Tapos ibinenta mo sa kliyente mo, ginawa mong 200,000 pesos. Nung nabuking kang gago, kamukha ka ng ibos, yung mukha mo, na mukha kang dugyot. Ha? Ano? Alam mo, hindi ko nalaman yung mga kajotahan ninyo. Sabihin mo, ay, nagsorry naman ako. Yung nagsorry daw siya eh. Scammer ka pa rin. Ha? Scammer ka pa rin. So kung ganon ang narrative niyong mga ulul kayo, so lahat pala na nagnakaw, ha? Ay, dahil nahuli, ay sorry kasi nagnakaw ako, pwede ba burahin na lang natin yung record ko na magnanakaw ako? No! Hanggang sa kamatayan ninyong dalawa. Ikaw, Lisa, kayong mga hayop hanggang sa kamatayan dadalhin nyo sa inyo mga hukay. Na kayo ay mambubudol, kayo ay scammer, estapador, pinagduloko nyo taong bayan, bangag kakuting, bangag. Gago ka. Okay? Yan, kaya dapat mawala ka na. Mawala na kayo sa lipunang ito dahil kayo ang nagpapahirap at kayo ay magdudulot ng paggurgor sa ating mga kababayan. Tapos si Amy. Na, diba? Oh, yeah. Oh, yan. Para pumasok sila doon sa ano, parang yung daliri ko pumasok sa mga mata nila. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, pero hindi po nakakatawa yung ginagawa sa atin. Alright, so susunod natin yung part 2. I have
You know? Oy, palangga, labasan natin part 2. Part 1 pa lang tayo. Pwede ba itodo na natin? Mag-part 2 na tayo, palangga. So, again, sa aking mga mga palangga, ay nako, eto na po. Abangan nyo. Pagkatapos natin, kuting, eto na, hindi mo na maididinay, Lisa Tanas na kayo ay polboronic. Okay? Gurgurin nyo man ako. Lahat naman tayo mamamatay sa mundong ito. Hindi na mabubura sa isipan ng buong bayan ng Pilipino na ikaw, Marcos Jr., at itong mga cohorts mo ay bangag na bangag. Tama si Duterte na ikaw ay bangag at polboronic. Muli, this is your fair lady,